Ang laban bukas sa pagitan ng Golden State Warriors at New Orleans Pelicans ay nagiging isa sa mga pinakakaabang-abang na regular season matchups, hindi lamang dahil sa standings kundi dahil sa dami ng kwentong nakapalibot. Dito, lalo na't may emosyonal, historical, at strategic na dimensyon ang pagharap ng dalawang koponan na kasalukuyang sinusubok ng injuries at lineup adjustments. Sa panig ng Warriors, papasok sila sa laro na naghahanap ng stability matapos ang ilang laro kung saan nawala ang kanilang offensive rhythm dahil sa kawalan ng kanilang franchise superstar na si Stephen Curry, na kasalukuyang out dahil sa right quadriceps contusion, isang injury na hindi lamang nagpapabagal sa kanilang scoring kundi nagbibigay din ng malaking hamon sa spacing at leadership sa court. Dahil dito, kailangan ng Golden State na umasa hindi lamang sa kanilang veteran system at ball movement style kundi sa mga mas batang players na inaasahang magbibigay ng spark, lalo na sa opensa kung saan malaki ang kabawasan kapag wala ang isang elite shooter at playmaker tulad ni Curry. Kasabay ng pagkawala ni Curry, patuloy ding inaasahang wala si DeAnthony Melton bukas dahil sa patuloy na rehab at si Al Horford na may kombinasyong hamstring at back problems, habang si Jonathan Kuminga ay nananatiling questionable dahil sa discomfort sa tuhod. Kaya malinaw na mas lalaki ang responsibilidad ng Warriors bench lalo na sa depensa kung saan kailangan nilang magpakita ng mas matigas at mas disiplinadong rotations upang ma-neutralize ang athleticism ng Pelicans kahit kulang din ito sa puwersa. Sa sitwasyong ito, nagiging mahalaga ang roles ni Moses Moody, Brandon Podziemski, Trayce Jackson-Davis at maging ng mga bagong pasok sa rotation dahil bawat isa sa kanila ay kailangang magbigay ng mataas na antas ng enerhiya at tamang decision making sa harap ng isang Pelicans team na bagamat riddled with injuries ay may kakayahang sumabog sa opensa kapag nakakuha ng momentum. Sa kabilang banda, ang Pelicans naman ay dumarating sa laro na may dala ring mabigat na injury burden na nagpapahirap sa kanilang consistency at nagbabawas sa firepower na inaasahan mula sa kanilang lineup. Si Jordan Poole, na isa sana sa mga pinaka-inaabangang storyline, ay out dahil sa quad strain. Dahilan kung bakit hindi matutuloy ang isa sanang narrative-rich na matchup kung saan muling haharapin ni Poole ang Warriors, ang koponang tumulong magpataas ng kanyang pangalan mula bench scorer tungo sa NBA champion bago magsimulang mag-struggle pagkalipas ng ilang season. Kahit hindi siya makakalaro, ang presensya niya sa storyline ay naroon pa rin dahil sa koneksyon niya sa Warriors core lalo na sa mga fans na nagmasid sa kanyang pag-angat, pag-init at minsanang inconsistency na naging bahagi ng kanilang identity noong championship run nila noong 2022. Makikita rin dito ang emotional dimension kung saan ang mga fans ng Warriors ay may halo-halong nararamdaman kapag binabanggit ang kanyang pangalan. Nostalgia, saya, at paminsan-minsang frustration. Kaya kahit wala siya sa court, bahagi pa rin siya ng narrative ng gabi. Ngunit sa Pelicans, higit na kritikal ang papel na posibleng gagampanan ni Kevon Looney kung available siya para sa laro. Ang pagbabalik ni Looney sa Chase Center bilang isang Pelican ay nagdadala ng mahaba at makabuluhang kwento dahil ilang taon siyang naging simbolo ng Warriors culture resilience, unselfishness at quiet excellence. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling mag-rebound sa liga sa loob ng maraming season, isang reliable screen setter at isang player na hindi kailanman naghangad ng spotlight kahit pa naging mahalaga siya sa 4 na finals appearances ng Warriors. Kaya't ang pagbalik niya bilang kalaban ay may halong emosyon, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong Warriors organization at sa fans na nakasaksi ng kanyang pag-usbong mula project player tungo sa respected veteran big man. Bagamat nagkaroon siya ng knee injury na nagpa-out sa kanya ng ilang linggo nitong season, ang kanyang presensya, communication at fundamental basketball IQ ay malaking bagay para sa Pelicans, lalo na sa defensive side kung saan kailangan nila ng rim protection at rebounding upang makapagbigay ng sapat na posisyon sa kanilang offense. Dagdag pa rito, ang Pelicans ay kulang din ng iba pang key rotational players tulad nina Herbert Jones, Jordan Hawkins, Carlo Matkovic at DeJounte Murray, kaya't katulad ng Warriors, kailangan din nilang umasa sa bench depth upang punan ang pagkawala ng kanilang starters. Ang kanilang sitwasyon ay nagiging test ng identity kung kaya bang sumabay at mag-compete sa isang Warriors team kahit depleted at kung sino sa kanilang mga role players ang maaaring magpakita ng breakout performance o magbigay ng spark sa oras na kinakailangan. Dahil dito, magiging kapanapanabik tingnan kung paano mag-a-adjust ang Pelicans coaching staff, kung ipiprioritize ba nila ang mas mabagal na tempo upang hindi ma-overwhelm ang kanilang rotation
o kung susubukan nilang gawing fast-paced ang laban upang i-maximize ang athleticism ng kanilang healthy players. Bukod sa injuries at homecoming storyline, nagiging exciting din ang matchup dahil pareho ang dalawang teams na nasa sitwasyon kung saan ayaw nilang malubog sa mid-season slump. Ang Warriors, na may 10-10 record, ay nasa gitna ng paghahanap ng identity sa bagong season kung saan mas bata ang rotation at labis silang umaasa sa ball movement imbes na sa isolation plays. Wala silang luxury na umasa lamang sa isang scorer, kaya kailangan nilang magpakita ng mas collective at mas sistematikong execution upang mabuhay ang kanilang opensa. Sa kabilang banda, ang Pelicans ay galing sa 3-game losing streak sa road, kaya malaki ang pangangailangang makabalik sa winning form kahit kulang sila sa manpower. Kung makalaro si Zion, magiging isa siyang malaking dahilan kung bakit mapapansing may spark ang Pelicans offense at defense. Kilala siya bilang explosive scorer, dynamic sa pintura, at kayang mag-create ng plays kahit dumoble ang depensa. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang injury history ay patuloy na bumabantang hadlang sa kanyang consistency. Maraming beses na siyang nagsimula ng season sa maganda, pero nauuwi sa pag-sideline dahil sa hamstring, foot o back issues. Kaya't kahit exciting ang ideya ng pagbabalik niya sa court, may halong pangamba rin kung hindi siya 100%, baka mahirapan siyang makipagsabayan sa speed at fluidity ng Warriors rotation. Sa aktual na gameplay, ang magiging isa sa pinaka-importanting aspeto ay kung paano haharapin ng Warriors ang interior defense ng Pelicans kung available si Looney. Ang familiarity ni Looney sa Warriors system ay maaring maging double-edged sword. Alam niya ang tendencies ng dating teammates niya, pero alam din ng Warriors kung paano i-exploit ang limitasyon niya. Ito ang isa sa mga exciting elements na dapat abangan, lalo na kapag pinasok siya sa lineup para harapin ang motion offense ng Golden State na umaasa sa constant screening, cutting at split action sa high post. Kung magiging effective si Looney sa pagbasa ng kanilang patterns, maaring mapabagal niya ang opensa ng Warriors, ngunit kung lalong bibilis ang ball movement ng Golden State, maaaring mahirapan siyang makasabay lalo na kung hindi pa siya 100% physically recovered. Kahit wala si Poole, ang storyline niya ay mamanatiling bahagi ng broadcast dahil malaki ang kontribusyon niya sa Warriors history. Ang laban ay parang simbolo ng dalawang mundo, ang nakaraan at bagong direksyon, at kung paano nagiging bahagi ang dating mga manlalaro sa patuloy na pagbabago ng koponan. Kapag pinag-uusapan ang kanilang performances in the past, nabubuksan ang mga alaala ng explosive scoring nights ni Poole, ang kanyang clutch moments, at pati na ang kanyang struggles na nagbigay sa Warriors fanbase ng roller coaster experience na ngayong bahagi na lang ng nakaraan. Sa dulo, ang pinakamahalaga sa laban ay kung sino ang mag-step up mula sa bawat koponan. Para sa Warriors, kailangan nila ng consistent shot creation mula sa mga batang guard at wings, habang kailangan din nila ng mas matatag na depensang team-oriented upang mabawi ang kawalan ng kanilang star power. Para sa Pelicans, kailangan nila ng steady production mula sa kanilang natitirang available scorers, mas maayos na ball control, at veteran composure kung sakaling available si Looney. Sa gitna ng lahat ng ito, ang laro ay nagiging test ng heart, adaptability, at identity para sa parehong teams. At ito ang dahilan kung bakit magiging kapana-panabik ang bawat minuto ng laban mula opening tip hanggang final buzzer. I never answer to no, man, I still go, go, go.